Ayan, hello po, magandang gabi, magandang umaga, no? Kung nasan panig man tayo ng mundo. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, at ito ay hapon na po pala, no? I think alas 3, alas 4 na po, no? Alas 3 pasado na, ayan. Check natin kung ano pong reading. At maraming salamat po ha sa mga nagpa-reading. Meron pa rin kahapon, ano? Kahapon. Oo, kagabi po. Ay, mga linggo pala ngayon. Sorry. Oo, ng Sabado. Meron pa rin po nagpa-reading. And, mga bumili ng bracelet po. Ayan. Salamat po lahat sa mga nag-order. Bukas po ako magpapa-JNT dahil sarado po sila paglinggo. Ayan. So, bukas po maisisend. Uy, guilty. Sino pong taong guilty rito? Ayan. Don't let guilt get in the way of happiness. Huwag po natin hayaan na yung guilt na nararamdaman natin ay makahadlang para dun sana sa masaya, ha? O and then past life, ayan. We reunite with our loved ones over and over in different lives. Oh, totoo kaya yun, no? Pero para sa akin, parang totoo yun na nagkikita at nagkakakilala kayo ng mga taong mahal nyo dati, no? Sa mga ibang panahon at ibang pagkakataon pa, no? And then, meron tayong cherish. Sabi si Cherish, protect your relationship well. Baka po meron nagbabanta ha, na masira ang inyong relasyon. Ayan. Protektahan daw po ha, kung sino man yan, ano man yan. And then, meron tayong illusion. At parang lumobo rito ang ating, maganda ang lapat nito ha. Wait lang po ha. Gusto ko kasi lapat na lapat siya. Hindi ko alam bakit lumobo siya. Ayan. Isin natin mabuti. So, eto, illusion ang sabi, no? Avoid the trap of mistaking fantasy for a real soul connection. Oh, bakit dalawa to? Oh, naging 5 sila. So, dalawa, yung lumabas sa atin, sige, kuhanin natin. And then, meron tayong openness. Ayan. Be open. Sabi niya, on receiving divine guidance. Ayan ha. Maging open daw po tayo sa mga tanggap ng mga divine guidance. Oh, diba? Doon lang natin ilagay yung isa sa illusion. Kaya pa nagtaka ako, sabi ko parang hindi na kasya. Dalawa po pala yung nag-cliff, ano. Ayan. Okay na. Ayan. Openness. Maging open po tayo, ha. Lalo na kung mayroong mga nagbibigay sa atin ng mga payo. Ayan. Magandang payo. Ano. So, tanggapin po natin ha. And yung mga guilt daw po, tanggalin na natin para makabubuo na tayo, no? At maging maayos na ang ating mga relasyon. Ayan. And yung mga tao raw sa nakaraan natin, ano? Yung mga mahal natin sa buhay, sila din daw yung ating nakakasama sa iba't ibang panahon, ano? At iba't ibang pagkakataon. At itong illusion. Avoid the trap of mistaking fantasy for a real soul connection. Baka yung iba daw po ha, tawag dito, illusion na lang, yung mga bagay-bagay, ano. Tapos hindi naman na totoo yung mga ipinapakita sa inyo. Di ba? So, tignan po ha, yung mga bagay-bagay. Tignan po. Baka kasi hindi na totoo yung pinapakita sa inyo ha, illusion na lang. Okay, and then meron tayo dito, 9 of Pentacles. Pasensya na kayo sa ingay na naririnig ha. Umaga po kasi ngayon, ayan. Kaya medyo maingay ang ating kapaligiran. Okay, and then meron tayo ditong 6 of Cups. Ayan. Pipigilan ang ating 6 of Cups. Ito, dalawa ito eh. So, meron tayong Knight of Swords. Ayan. At meron tayong Justice. Tulog yung isa kong cellphone kasi parang merong nag-chat kanina gustong umorder po, no? Saglit lang po. Tatapusin ko lang ating reading. Ayan. Okay. Nine of Swords. Knight of Cups.
Hmm. Oops. And then, meron tayong Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, ha? Kaya itong isa. Oops. Surprisingly. Dalawa ito, pero kunin natin. Itong nasa unahan lang. Ito. Yung ating Page of Swords. Ayan. Okay, kompleto na. Kompleto na ang ating mga baraha. Ano? Okay na sila. Ayan na. Okay po. So, meron tayo dito nakikitang taong nasasaktan, ha? Ayun, no? So, kung nakikita nyo siya, ito, oh. Sobrang nasasaktan ng taong ito. Maaaring dito sa kanyang buhay pag-ibig. Kasi sa kaperahan, ayos naman siya, oh. Parang walang problema sa kaperahan ng taong ito, no? Ayan. Ito sa kanyang buhay pag-ibig. Isang taong mabilis na dumating sa buhay niya, no? Na inibig niya naman at nagustuhan niya ng husto. Kaya lang ngayon parang nagkakaroon sila ng problema. Ang problema kasi dito, ano eh, parang nagkakaroon na ng, kung pagka sila ay nagkakaroon ng awayan, ayan, merong, ang problema dito kasi lagi siyang sinasabihan na, nasa ngayon na ha, na toxic ka na. Okay. So ngayon, ang tingin niya sa kanya ng person niya ay isang toxic na tao na. O, di ba? Bakit kaya ganun? Bakit kaya naging toxic ka na? Samantalang nung araw, masaya naman kayo. Ayan. May romantic proposal pa nga sa'yo. Ayan. Na kayo ay hindi maghihiwalay. Ayan. Pero ngayon, toxic na yung tingin sa'yo at nakakadulot sa'yo ng sobrang sakit ng damdamin. Na bawat salitang lumalabas sa bibig mo ngayon, galit na yung person mo na to. Ayan. Yung mga ganun pong pangyayari, isang sinyalis po yan ha, na ang taong inyong kadil ngayon, iba na po yung kanyang gusto at iba na po yung taong gusto niyang makasama or taong gusto niyang nagkakaroon siya ng interes. Okay po. Maaring sa ngayon hindi ka lang mabitawan ng taong ito kasi naasikaso mo pa siya, nabibigay mo yung gusto niya, ayan. Tandaan mo po kung ikaw man yung nasa ganitong sitwasyon na talagang inilalaban mo pa na marami ng tao ang nagsasabi na hindi siya or hindi na siya yung taong para sa'yo at hindi na siya yung taong tapat na nagmamahal sa'yo. Pero nilalaban mo pa Parang sinasabi mo pa hindi. Di ba? Tignan niyo, nakdash yung sword. Hindi, totoo tong taong to sa akin. Ganyan. May problema lang siya ngayon. Ganyan. Kaya pa lumabas ang ating ilusyon sa huli. Ayun po. Yung pagmamahal po na binubuo nyo or ibinibigay sa'yo or sa pag-aakala mong totoo, ilusyon na lang po yun na okay po. Maaring nag-stay pa sa'yo ang taong ito kasi meron pa siyang pakinabang sa'yo. O yan, masakit man ha, diniretso ko na. Kasi naman po itong taong ito sa buhay ninyo ha. Na nakastay pa kasi pinapakinabangan ka pa niya. Meron pa siyang gustong makuha sa'yo. Ganyan, Pero kung yung dun sa sinasabi natin love, wala na Kasi po, wala nang respeto. So, tandaan niyo po, hindi kayo toxic na tao. Okay po. Hindi po kayo toxic na tao. Ayan, Wala pong mali sa inyo. Kasi kung ano yung nakasanayon, yun niya lang naman yung ginagawa niyo, Pero ang dating sa kanya, hindi na tama. Or nakakasawa na, hindi na maganda, boring na, ganun po. Okay, kasi ang dahilan. Kasi po hindi na kayo yung taong importante o yung taong mahalaga sa kanya. So, tatandaan niyo po yun na hindi ka po toxic. Nagmahal ka lang. Ayan, baka sinisisi mo pa rin yung sarili mo, Ikaw din isang taong sinisisi yung sarili. Nakala mo, ikaw yung dahilan kung bakit nasira kayo. Hindi po, ha? Hindi po ikaw yung dahilan. Siya po ang dahilan dahil meron na po siyang iba. Okay po, and then meron tayong Knight of Wands, ayan.
Sabi rito, scattered energy. Recklessness. Di ba? Conflict. So, yung parang simple pag-uusap nyo, lagi na lang nauuwi sa conflict. Lagi na lang nauuwi sa um, pagsasalitaan. Ayan, konting salita mo lang. No, bakit kaya ganun? Kasi nga po, may iba ng anuhan ng kanyang panahon at oras, binaglalaanan. So, hindi na po kayo ha. Pagka ano po na nakikita na natin yung mga red flag na ganito, sana matuto na tayo, no? Ang hirap kasi, no? Ang hirap din kasi sabihin ko sa iyo ng diretso na pumitaw agad kasi hindi rin naman ganun kabilis yun. Di po ba? Pero pag wala nang makitang maganda sa inyong isang tao, lalo tigit na minamahal nyo, at kayo na lang yung nagmamahal, wala na po yun ha. Ikaw na lang po ang kusang mag-isang lumalaban pero siya hindi na po. Dahil meron na po siyang ibang ipinaglalaban. Okay po. And then meron tayong the world yan, which is an earth sign. So yung kanina pala is fire. Sabi rito fulfillment. So, di ba? Sana yung magkaroon tayo ng fulfillment. Hindi yung para sa ibang tao, no? Para din sa sarili natin. Di ba po, no? So, kung mga toxic na ganun na, hindi ikaw yung toxic, ha? Hindi po ikaw. Siya po, yung toxic. Okay po. Dahil lahat na nang lumalabas sa bibig niya, puro toxic na po yung lumalabas. O, di ba? Ikaw, patuloy ka lang nagmamahal, pero, di ba, inabuso ka na. And then, meron tayong 4 of Wands. Ayan. So, this is a fire sign. Ayan. Yung iba naman sa inyo, ha, magkakaroon ng freedom. O, kalayaan. O, diba? Tama naman. Palayain na yung sarili po, ha. Kailangan nyo na lumaya po sa mga ganyang sitwasyon. Lalo tigit, no, laging nilalang sinisisi ikaw. Konting bagay lang, ikaw yung sinisisi. Naku po, wag po, ha. And then, meron tayong 10 of Wands. Ayan. O, carrying the burden. O, diba? Ikaw na lahat yung nagsasalo. Diba? Pilit niyang isinisiksik sa utak mo na toxic ka. Hindi po. Siya po yung toxic. Yan. Kasi, sa'yo nagsasalita ng kung ano-ano, ha? Kung sino ka man po na nakakaranas ito ngayon, ng sobrang sakit. Ayan. Dahil ipinaparanas ng taong ito sa'yo, no? Yung mga bagay-bagay na hindi mo dapat sana nararanasan. Ay, ako ang bigat. Okay po. And then, meron tayong the Emperor. Ayan. Para naman sa ilan. Ito na. Parang ito pa rin ha. Kinokontrol daw po. Ayan. Controlling. Napaka-dominante ng taong kasama ninyo. Ha? Narcissist. Toxic na nga yung tingin sa'yo. Pero ayaw ka pang bitawan din. Ano? Diba? Kasi, napapakinabangan ka pa po. Kaya hindi ka niya mabitaw-bitawan. Diba? Meron ka pang pakinabang sa kanya. Huwag ka mag-alala, the justice. Yung pala kanina, lumabas din, ano? Huwag po kayo mag-alala. Sabi rito, the truth will set you free. Ayan. So, huwag ka mag-alala po, ha? Makakatakas at makakaalis ka rin sa ganyang sitwasyon po. Tanggapin mo na lang po yung katotohanan, ano? Yung totoo, para po matakasan mo na ang relasyong iyan. The truth will set you free. Tanggapin mo po, ha? Kung ano man yung katotohanan yan. Yun nga, katotohanan na, hindi na ikaw. And then, meron tayong 6 of Pentacles, which is an earth sign. So, parang lumabas na lahat. Natawag ito, nabubulol na ako. So, meron tayong earth, air, and fire. Ayan. Parang meron na rin water. And this is a 6 of Pentacles. Ang ilan naman sa inyo ay mag-sharing daw ng wealth. Diba? Ang ganda. And then, naghahanap din, nagagawa ng pagbabalance. Ayan, sa pag-iisip siguro ito, no?
Ibabalance din ng mga bagay-bagay. Ayan. Oras. Ayan. Panahon. And then, Six of Swords. Ayan. Yung iba sa inyo ay lilipat ng bahay. Ganun. Lilipat ng lugar. Para lang daw po makahanap ng peace. So, maaari po ha. Na yung iba sa inyo ililipat ng lugar kung saan man po kayo pupunta. No? Wala namang masama. Kung dun tayo makakahanap ng peace of mind, bakit naman hindi, di ba? And then, meron tayo ditong 8 of Swords, naka-reverse, sabi rito. Yung iba daw po magkakaroon ng limit sa sarili. Self-limiting. O bakaling ililimit yung mga sarili nyo kung ano man yan ha, sa paggasta, ayan, sa pag-travel, o diba? O, and meron din pala tayo kaninang Wheel of Fortune, ano? O good karma naman daw po ang marireceive ng mga taong ganun, ano? Ginawa kang toxic, pero yun, siya pala yung napaka-toxic na bruho siya. O, di ba? Bruho siya. Bruho siya o bruha siya. And then, meron tayong Two of Swords. Ayan. Naka-reverse. Ayan. Sabi, magkakaroon din tayo ng release of pain. Ayan. Hindi i-release na rin yung mga bagay-bagay na sobrang nakakabigat sa atin. Oo nga po. I-release na yan, ha. And then, meron tayong the moon, which is a water sign. Ayan. So, meron na tayong water. Yung iba sa inyo po, meron pa rin mga pinapangarap. Ayan, kung ano man itong mga ito. Meron din mga iba rito nakakaramdam ng mga premonitions. Ayan, yung mga maaaring mangyari na malalakas ang mga intuition. Ayan, kung sino naman po sa inyo yan ha, malalakas ang mga intuition ninyo. Minsan, pakinggan din natin ha, baka mamaya ay babala na po yan, ano, sa maaaring maganap sa mga susunod na araw. And then, meron tayong Queen of Wands in reverse. Ayan, no. Yung iba sa inyo makakadevelop na ng self-confidence. Ayan. Lalakasan ng loob, magiging malakas ang loob, maaaring sa pag-a-apply, maaaring sa panibagong pag-ibig din. O yun lang po ha, kung bibitaw ka na sa relasyon na yun, sa ating unang reading, ang ating situational reading, ano, na ginagawa kang toxic sa ngayon, or ito man ay nakaraan na. Kung bibitaw ka na po at magkakaroon ka na ng panibago na pag-ibig, ano, maging bukas daw po tayo ha, ulit. Kaya lang sana mag-totally heal. Parang yung kahapon na totally healing po. Bago natin buksan ng puso natin. Sana yung ready ka na po ulit ha. Sa pag-ibig. Ayan. And then meron tayong Queen of Swords na naka-reverse. Ayan. Yung iba makakaranas ng iba't ibang klaseng emosyon. Ayan. Maaring galit, ano, galit. Sama ng loob. Mga ganyan. Kung ano man po mga emosyon na sari-sari yan ha. And then meron tayong 7 of Wands. Yung iba rin po sa inyo matcha-challenge, ano? Ayan. Meron din idedepensahan, ano? Kung sino man yan, taong idedepensa ninyo or bagay o kung ano man po yan ha, na maaaring idepensa ninyo. Kung sino man po. Ayan. Sana, maganda po at tama naman yung gagawin yung pagdepensa sa taong ito, ha. Kasi naman po ang makakaranas niyan. And then, meron tayong the judgment. Ayan. Huwag ka mag-alala po. Nakasabi rito. Magkakaroon ng awakening. Ayan. Awa. Mabibigay mo na rin yung awa. Ayan. Paggising mo. Ayan. And the judgment din, ano, signifies ng karma na maaaring papunta na sa kanila sa lahat ng mga sakit na ginawa sa'yo. Okay po, no. Dun sa una nating situation reading, medyo mabigat. Kasi meron taong nasasaktan dito. Meron din sinasaktan. Emotional na sakit, ano, inararamdaman ko sa kanya. Sobrang bigat. Pinalalabas na taong ito, no, na siya ay napaka-toxic. Pero ang totoo, yung taong yun ang toxic. Kasi minamanipulate ka niya no? Hindi ka naman niya maiwanan. Kasi nga meron pa siyang gustong kunin sa'yo or meron pa siyang pakinabang sa'yo kaya hindi ka niya binibitawan. Pero yung emotional, bugbog ka na sa ginagawa ng taong ito, ha? Okay po. Kung sino ka man po, no? Sana magising ka na. Hindi na po pag-ibig yan, ma'am, ha? Ma'am, sir. Or kung sino man po kayo, no? Hindi na po pag-ibig yan. Lalo tigit na kayo na yung pinapalabas na laging toxic sa relasyon ninyo.
And then, see, separation. Time apart from your partner is on the horizon. Minsan, kailangan natin tanggapin, ng isang relasyon ay magtatapos na po. At hindi mo na kailangan pang ipilit ang mga bagay-bagay, no? Sabi nga, ang pag-ibig na binigay sa inyo ng Diyos, hindi kayo dapat masaktan dyan. Pero pag dumating na yung panahon na nasasaktan na kayo ng dahil sa pag-ibig, isa lang pong ibig sabihin yan, kailangan na pong bitawan. Okay po. Kasi ang pag-ibig na binigay ng Diyos, dapat laging kapayapaan ng puso, ng isip, ang inyong nakakamtan. Ayan. Di po ba? Ayan. And then redirect your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. O ito para sa ilan naman. Mag-focus na po mismo dun sa relasyon at huwag mag-overthink sa mga bagay-bagay na baka sakaling ang isip nyo, naku, baka ito yung mangyari, mga ganun-ganun. Hindi po lalong hindi naaayos sa mga bagay pagka lagi po negatibo rin ang pumapasok sa ating isipan. And then, let go of the need to control. Allow the situation to unfold naturally. Ayan. Kapag po ang isang relasyon ay magtatapos na, minsan talaga gumagawa tayo ng mga bagay para mapigilan ang relasyong ito, sa pagtatapos. Dahil nga, ikaw nagmamahal ka Ikaw ay nagmamahal, Pero yung isang tao na pinipilit mo magstay sa tabi mo, iba na po yung kanyang minamahal. Di ba po, So, pagka ganun, inaabuso ka na verbally, emotionally, bitawan na po yung mga ganyan, Huwag yun nang bigyan ng chance pa po. Masaktan pa kayo ng sobra-sobra. Okay, and then, letting go. If someone leave you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. Di ba? So, ayun na nga. I-let go na po, Kapag wala nang magandang masabi sa iyo yung isang tao na kasama mo, lalo higit kung walang, yung bang walang hinihingi sa iyo, pero ikaw naglalambing ka, tapos wala na siyang masabi sa iyo na maganda, ayan, puro hindi na maganda yung nakikita sa iyo, isa lang po ang ibig sabihin yan, toxic ka na sa tingin niya. At hindi na po ikaw yung taong pinapahalagahan niya. Pero ang sakit ng ganun, kasi may mga pagkakataon ng mga unang panahon naman nagkakilala kayo, ikaw yung pinaka-special na tao para sa kanya. Ngayon nakakilala ng bago, pero bakit ngayon ikaw na yung taong nakakasira sa buhay niya, Parang napaka-unfair. Kasi ikaw, sa sarili mo, wala ka namang ginawa, nagmahal ka lang, Pero ngayon ikaw yung kontrabida sa buhay niya. Ang bigat po now, ito na ang ating yes and no card. Ayan. Pwede tayo magtanong pag-ibig, financial, pangyayari po Ayan. Kung ano mga gusto nyo itanong, Divine Universe, ibigay mo po sa amin ang kasagutan. Ibigay mo po sa amin ang kasagutan. Isa lang po. Huwag po maraming ganun. Huwag naman po napakarami. Isa lang po Isa lang po. Ayun na nga. Ito na po siya. And yes po ang sagot. Kung sino man po tapos sabi dito, holding on to something. Baka kaya hindi makaalis din kayo sa ganong relasyon. Meron pa rin kayong pinanghahawakan. Baka meron sinabi sa inyo ang taong ito na inyong pinanghahawakan kaya hindi yung mabitaw-bitawan. Naku po, sa pagkakataong ito na meron na siyang interest sa ibang tao, sa ibang babae, sa ibang lalaki, o kung sino man, isa lang pong ibig sabihin nun. Yung mga bagay na pinangako niya po sa iyo, napako na po yan. Lagi niyo pong tatandaan yung lagi kong sinasabi na hindi aalisin ng Panginoong Diyos ang isang tao na to sa inyo kung ang tao pong ito ay nakakatulong pa sa inyo, or nakakabuti pa sa iyo. Ibig sabihin po kaya ito tinatanggal sa iyo. Ibig sabihin po hindi na siya makakabuti sa iyo. Kaya po siya inalis. Okay po. Or pilit na tinatanggal ng Panginoon sa iyo. Okay po. Huwag po kayo mabulag sa pag-ibig, At huwag yung laging sisi ang sarili. Wala ka pong kasalanan. Hindi ka po toxic. Nagmahal ka lang. Okay po.
Ang bigat. Ang bigat ng energy nun ha. Kung sino man po ito, ang bigat po ng energy ninyo. And kung sino po may gustong umorder ng ating mga merchandise, ayan. Ito po ang ating Evil Eye set. Ito yung isang set natin. At ito po yung isa, ayan. Di ba? Ito yung ating classic na set. Yan. Ito yung rope chain kasi at saka iba yung pendant niya pero maganda rin naman po. And then meron tayo ditong tiger eye. Yan. For wisdom and clarity. Minsan yung mga nabubulag-bulagan dyan. Kailangan magsuot na kayo ng tiger eye ha. Okay po. Nagagalit na yung mystic tarot ninyo. Hindi kasi parang pinapalampas po kasi sa sobrang pagmamahal mo parang ang sinisisi mo lagi ikaw yung sa sarili mo, no? Wag po ganun ha. And then meron tayong citrine, yung isang citrine natin and then meron din ang citrine sa financial stability po ha sa mga nagtatanong. And then ang ating black tourmaline turns negative energy into positive. Yan, anti-kulab, ano tawag doon, usog. Ayan. Kaya ako lagi po nang susuot ng aking black tourmaline kahit ako saan magpunta, no? Kasi madalas akong mabilis ako makakaramdam ng mga kung ano ng mga bati-bati. O diba? Ang mahirap kung yung kaluluwa yun ang makabati sa'yo. Napakahirap po nung namatay na. Ganun, ano. And then meron tayo para sa love life. Ayan, rose quartz para umayos-ayos na ang mga buhay, pag-ibig, at syempre ang ating napaka-powerful na amethyst. Ayan po ha. And meron pa rin po pala tayong salt bath. Ayan, nandito ang ating salt bath. Ayan, kung sino po may gustong umorder, ayan, pang-cleansing ha. Lalo na sa mga nalalapit na ito, no? Na undas, kung pupunta kayo sa mga sementeryo, na kung mag-salt bath po muna ha. Ayan, kahit hindi araw ng Martes o Biyernes, basta pupunta kayo ng Panchon, ayan, mag-salt bath po ha, para walang kumapit-kapit ng mga negative energies, and saka mga energy nila. Okay po, and kung nagugustuhan yung ating reading, pa-like, pa-subscribe, pa-share, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na nire-release natin ha. Maraming salamat po at papalaki na palaki ang ating pamilya, no? By December po, hinahanda na namin yung aming munting paregalo po sa inyo. Keep on commenting, ayan. Keep on share po ng ating mga videos. Salamat po sa inyong lahat. And have a great Sunday po. God bless po sa lahat.